po, Mr. Chair, nainformahan na ba yung mga nakabili na there's an ongoing hearing dito sa Senate dahil nagkaroon ng malaking kapalpakan sa desisyon ng DMCI kasama ng HLURB at nasa korte, etc. Have they been informed? Yes, Your Honor. I think last week we have met the Ivory Woods residences because they came. And what was the reaction? Of course, Your Honor, some of them are worried. And of course, we kinausap po namin sila na DMCI will take good care of this. How would you take good care of this? Yung mga affected, Your Honor, if in case, of course, we will going to compensate them or we will going to whatever they paid, we will going to return it to them, Your Honor. Reimbursed. You will reimburse the owners, correct? Yes, Your Honor, the affected. I-reimburse nyo. Kung wala na sila mga kukontirahan, paano? Permission itong ginawa nyo. In the first place, even before the Senate hearing started, you knew for a fact that there was a land dispute, okay, that is pending before the courts. In fact, your results is adverse to your company. And why did you still start selling these units to these buyers? Kawawa naman ito mga bumili ng units ninyo. And now you're telling them, say it nyo. Halimbawa ako bumili. Ano natalo kayo? I-compensate nyo ako. Wala na ako ibang tirahan. Saan ako pupunta? Saan ako titira? One of the ways that we're going to Your Honor is, of course, we will look into them another. We will offer them another place to kung di sila pumayag, that's the we're going to discuss it for ang problema ninyo, ang lalakas ng loob ninyo, nagbebenta kayo ng mga units na alam nyo na may kaso pa. Parang nakakasiguro kayo na makakakuha kayo ng favorable ruling sa korte. Ang lakas ng loob ninyo. That's why I want the presence of Consungi here. Because you guys cannot answer. My God, this is already our third hearing. You are praying for a favorable decision from the court? Again, what if adverse yung ruling sa inyo? You want to answer, Mr. Austria? Yes. Regarding your question on why we proceeded with the development, as I said in the previous hearing, it's because, to our knowledge, we have settled with the workers involved. The workers had the claim of a certain amount, and we settled them, we paid them, and so we did not see any risk at that point, because they were paid and there was an agreement. So that's the reason why we proceeded. But Mr. Austria, I already told you in our previous hearing, even though na-areglo nyo na po yung mga complainant, kahit pa happy sila doon sa settlement ninyo, tatangahan pa rin po yun. Why? Kasi po, pag nilabas pa rin Supreme Court ang desisyon nila, let's say not favorable to DMCI, to you, wala pa rin kayo magagawa. Orderan pa rin kayo ng Korte Suprema, kung ano yung previous decision na in-MR nyo, it will still stand. Diba? Ginagawa niyo yung pag-aareglo kung nasa RTC pa lamang. Am I right? Pero kung nasa Supreme Court na, hindi na po kayang habulin yon. Sabi ko nga sa inyo, kahit na na-areglo yung complainant, what if sinabi ng Supreme Court, ang desisyon namin ay yung loting yan lahat, ibibigay sa mga complainant. Wala kayong magagawa, right? Pwede sabihin ng mga complainant, yung binigay nyo sa aming areglo, wala kaming pakialam dyan, sundin natin ang nakalagay sa Supreme Court.
Wala kang protection. Ang tingin ko kasi namin, ang issue dito yung compensation for the workers. Yun yung talaga ang importante. No, I'm talking about decision from the Supreme Court. Inuunahan yung Supreme Court Inuunahan yung korte. Kasi ang lalakas ng loob nyo, tulad sinabi nga ni Senator Jinggoy. Ang lakas ng loob nyo. Why? Ba't ang lakas ng loob niyo? Parang nahulaan nyo na po yung pag-iisip ng korte na kahit na may desisyon na, kaya nyo pa rin i-reverse yan. Parang wala kayong respeto sa mga taga-Korte Suprema. Parang mababa ang tingin ninyo. Hindi naman po. So dapat, habang nililitis yung kaso, wala muna kayong aregluhan. You wait for the final decision. May order yung Supreme Court po na i-areglo with the workers po. Pero yung areglo with the workers, hindi talaga eksakto kung anong nakalagay doon sa Korte Suprema. At dapat, bago kayo makipag-areglo, dapat dumaan kayo sa Korte Suprema. Your Honor, yung ano po kasi, yung lumabas po yung Supreme Court decision, ang sabi niya, 1/3 will go to the workers. And then, of course, we don't want them to ano nga po muna, but with the group of... Kaya nga yung 1/3 na sinabi ng Supreme Court, hindi nyo naman sinunod yun Di ba? Hindi nyo sinunod. Yung mga workers ko kasi, sir, hindi nyo sinunod yung nakalagay sa 1/3 Supreme Court, in-MR nyo yun Kasi ayaw nyo hindi kayo pumapayag Your Honor, yung partial MR ho namin, hindi na ho namin tinatch yung 1/3. Hindi na ho namin tinatch yung, kumbaga for our MR, inano na ho namin yung parang tinanggap na ho namin yung decision ng Supreme Court that the 1/3 going to the... Pero yung 1/3 na nakasabi sa decision ng Supreme Court na hindi mo NMR, binigay mo ba exactly as what stated doon sa decision ng Supreme Court na 1/3? Actually, Sagot lang, yes or no? Yes or no lang, sir? yes, sir. Binigay mo lang, come on, baka gusto mo, makukulong ka sa buto. Hindi, sir, yung bago sa nung 1/3, yun po kasi sa hinihingi ng mga work. Kaya so yung value ng 1/3, how much is the value of the 1/3 and then how much yung natanggap ng mga inareglo yung complainer? Kasi pag hindi tumugma sinasabi mo, pakukulong kita hanggang Pasko, New Year, sa ilalim. Lumapit po sila sa amin, they're asking for compensation, and then we valued the property at 12,000, parang Valuation. Meron ka silang guidance from the people from the court para masiguro na yung binigyan yung valuation. Because for all we know, pwede nyo silang lokohin, pwede nyo sabihin, 10 piso lang yung halaga niyan. Well, in fact, dapat 100 piso. nung nag-ano po sila, sir, after po nag-settle, kumbaga pumunta ko sa presence ni labor arbiter. Mamay, yung labor arbiter, sino yung kausap mo? Yayariin ko tong labor arbiter na ito kasi isa pa. Nakafile sa yung compromise agreement na pinipano ng mga workers and also the... Ang sinasabi ko sa dito, Attorney Gascon, bago kayo nakipag-areglo, sige, hindi nyo natin sinama sa MR, kailangan nabigyan ng maayos na guidance itong mga worker. At least man lang nasunod yung tamang fair market value ng property na yon. At meron nagsasabi sa kanila isang professional real estate, not you, independent real estate people, na will give a fair value, market value. And then sinabi sa kanila na ito yung amount ngayon, ito yung amount na i-refer namin. Kasi I'm sure walang nagsabi sa kanila kung magkano yung fair market value. Basta't kayo nang nag-invento, kayo nang nag-offer. I'm sure gano'n nangyari. Lumapit po sila and then they offered the property to us before. Siyempre, yung offer nila, meron ho silang price na binibigay kasi meron ho silang parang tumatayong kasama ho nila doon. Tapos, of course, nung sinabi ho nila sa amin na ito yung presyo ho na gusto nila, of course, nag-counter offer ho yung DMCI ho doon na ito yung kung pwede, ito yung... Yeah, sir, di ba kung ano nakalagay dun sa order ng Supreme Court, dapat sundin nyo to the letter. Exactly, hindi yung magtatawaran kayo. Come on, guys. Huwag naman yung ikutin niyo pa kami ito. Kung ano yung nakalagay sa Supreme Court na order na entered, and kumuha kayo ng expert na real estate, magaling mag-value ng market value ng real estate, at yun ang kinukonsulta ninyo, independent, hindi yung magtatawaran kayo. Of course, these people doesn't know.
Nung nilayo po kasi sila nun, sir, yung time na lumapit po sila sa amin. Actually, ang sabi ko namin sa kanila, We will comply with the decision of the Supreme Court. Oh. We will give them the 1/3. We will portion the property and we'll give ibibigay ho sa kanila yung 1/3 portion. Kaso hindi nga napunta yung exact amount. Yeah po. Okay, yun lang kailangan ko. Hindi nabigyan. Okay. Okay na muna ako for now. Balik tayo rito kay Attorney Doral. So, Attorney Doral, sabi mo kanina nung tanungin ka ni Senator Jinggoy na kung ikaw ay nasa sitwasyon ni Alfredo Hiltan, yung dating director, predecessor mo, hindi mo gagawin yon. Bakit hindi mo gagawin yon? Dahil, sir, wag nagpaikot-ikot, please lang. Dahil, Hindi naman talaga gawin. Kasi sir, kaya nga, bakit hindi mo gagawin yon, yung ginawa ni yung predecessor mo? kasi kulang po ang kuha natin dun, sir. Kulang yung document, sir. Although, sir, ganito, sir, can I explain, sir? Okay. Kasi sa development permit, sir, ang requirement po talaga is certified true copy ng title, sir. Pasensya, nervous lang kasi, sir. Certified true copy ng title, sir. Tapos, dito sa practice po namin ngayon, sir, ang ginagawa namin. Certified true copy lang? Opo, certified true Isn't that bullshit? I'm sorry. Strike it out of the record. But- Come on. Kaya pala ang daming corrupt sa inyo. Di, sir, No, dapat hindi certified. Dapat yung mismong title nasa harap ninyo. Kasi kung certified true copy, pwede nang yung nagsicertify na true copy yan at malinis yung dokumento, etc. Tulad nga ito, yung patay, binuhay nga nitong tao nito eh. O, pag certified true copy, anybody can make up stories. Pwedeng sabihin, itong certified true copy na itong dokumento, sinacertify ko, ito'y malinis at dumaan pa sa langit ito. Kasi yun naman po ang sa IRR, sir, na certified true copy lang po, sir. So we just followed it, sir. Sa IRR, certified true copy lang? Yes, sir. Well, then I have to see that IRR. Whoever did that IRR, sinong nag-craft niya, nagbuo niyan, stupido. Yes, sir. So certified true copy lang po, sir. So kaya nga, kasi dun sana man lang certified true copy with the title itself. Yes, sir. Kasi anybody can lie. Ito nga, liar to eh. Oh, hindi nyo naisip yun. Katangahan nyo yun. Alam nyo naman yung certified true copy, pwedeng gawa-gawa ng istorya lang. Pwede magsinungaling doon. Ito na nga, nagsinungaling. Binuhay niyang patay. So, Sir, kasi yung sa certified true copy, sir, is parang copy din naman yun from the LRA, sir. Like, ganito. oh, pero may annotation doon. Kung certified true copy, so certified true copy, maliban na lang kung binura. So, hindi binura, exact copy. Yes, sir. Oh, nakita pa rin na may annotation. Oh, Yes, sir. Ikot Sir, mo pala di ako ba, nag-explain po ako, sir. hindi kasi sabi mo certified true copy lang will suffice, right? Yes, sir. So, kung certified true copy yun, granting hindi niya dinaya, naging honest pa rin siya, doon sa certified true copy, may kita pa rin na may annotation. Yes, sir. Oh, Sir, we're talking about sa development permit po, sir. So, certified true copy lang po nakalagay sa IRR. Pero, in our practice, sir, dito sa yung time ko na, sir, kay certified true copy pa po yan, pinapacheck na po namin kung meron na po mga annotation. exactly. So, kaya, kasi... So, yung sinubmit na certified true copy dito sa kaso na pinag-usapan natin ngayon, meron bang annotation yes, sir. doon sa kopya? Oh, yun pa rin. Huwag mo na idagdag yan kasi irrelevant na yan. So, I'm talking about, pinaikutin mo ako siya, sayang Yes, sir. mo oras natin. Sorry. No, I'm talking about annotation. So, kahit na certified true copy lang, sabi mo, pero yung kopya ay meron pa rin annotation. Yes, sir. Exactly. Kaya nga, tinanong kita kanina, and yun ang follow-up sa katanungan ni Senator Jinggoy, sabi mo, you would not have done it. Yes, sir. And follow-up tanong ko, why na dapat hindi ginawa? At hindi mo ginawa yon at bakit hindi ginawa nung predecessor mo? Kasi para sa akin, sir, merong annotation, sir. Pero, Well, no, sir, wag na. Kasi may annotation. Yes, sir. Ikaw naman, sir. Sir, Ikaw sir. naman, Paskong Pasko, pinalulungkot mong Pasko namin. Hindi naman, Okay. So may annotation. Anong plano mo ngayon? Dahil alam mo na merong ginawang kapalpakan na for me, tantamount to graft and corruption. Ano ang plano mong gawin dito, pwera na itong deceased, dito kay Engineer Tan, Engineer Narce? What is your plan? we'll have yun nga po, sir, the MCI to explain, sir. No, forget about the MCI. About your, the two people that used to work with
DHSUD para ipakita mo sa lahat, sa mga taga-DHSUD na hindi mo kinukonsinti ang korupsyon. So anong plano mo? I'll be asking for a clarification, sir, and also I'll be referring it to our legal department, sir, for review, sir. That's exactly what I'm talking about. So i-refer mo sa legal para sampahan ng kaso sa ombudsman. Tama? Mali? For review, sir, and but Kaya nga, for review, pero maliwanag pa sa sikat ng araw, kanina pa tayo nag-uusap dito, sabi mo nga, kung ikaw hindi mo papayagan, you would not have done it. For me, I said, there was corruption involved. That's why nakalusot. So, sasampahan mo ng kaso, para nakikinig itong dalawa, makarating sa kanila, na hindi ka tanggap-tanggap sa iyo, under your watch, ang korupsyon. Yes or no? yes, sir. Yes, You hate corruption, yes or no? yes naman, sir. Yes naman. Okay. So, kakasuhan mo itong dalawa. Paimbestigahan mo sa legal department mo para hanggang sa, kung nararapat, kakasuhan mo. Sir, it's not my legal department because I'm just a region, sir. Yung legal department po ng department, central officer. Kaya nga, which we will recommend. Yes, sir. Come on, takot ka dito. Ba't ka takot dito sa dalawa? Takot Kaya, naman sa iyo, sir. no, I'm sorry. No, kaya nga, papaimbestigahan mo sa legal department, ikaw nagrekomenda. Then, of course, malaking weight yung recommendation mo. Kasi if I were in your shoe, nakita ko may corruption, I will recommend na ito'y dating nagtatrabaho sa department ko and I want these people be prosecuted. A case filed against them. Ganun dapat. Hindi yung para kang nagdidili-dali. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Okay. As a next hearing, next year, they will be invited. Katabi ka. Now, ang tanong ko ngayon sa'yo, Engineer at Attorney Doral, ano yung, tinanong ko nito for the 100 times na siguro to, ano ang sistemang inilatag mo bilang direktor, bilang RD, mataas ang posisyon mo, para hindi na maulit yung ginawa nitong si Engineer Tan, si Engineer Narce at Engineer at Director Alfredo Hiltan, para hindi na maulit. Sir, I think stricter na lang po sa mga nagre-review